Manila International Airport, August 21, 1983. Pasado alauna ng hapon nang lumapag ang China Airlines Flight 811 mula Taipei. Sakay nito ang pambansang lider ng oposisyon na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. matapos ang 3 taong exile sa Estados Unidos. Nagbalik siya sa bansa upang isulong ang kapayapaan at demokrasya. Ngunit hindi pa man nakakatungtong ang kanyang mga paa sa mismong gusali ng paliparan habang inieskorta ng mga tauhan ng Aviation Security Command pababa ng service stairway, isang bala ang tumama sa kanyang ulo. Sa loob ng ilang segundo, humandusay ang wala ng buhay na katawan ni Ninoy sa tarmac. Sino ang totoong pumatay sa dating senador sa kabila ng napakahigpit na seguridad? Suriin natin ang mga nakalap na detalye ng investigasyon. Ang opisyal na bersyon ng gobyerno noon, isang alias Rolando Galman, ang di umano'y communist hired gunman, ang biglang lumapit at bumaril sa likod ng ulo ni Ninoy Aquino gamit ang isang revolver bago siya napatay ng mga sundalo. Ngunit hindi tumutugma ang forensic evidence sa kwentong ito. Ayon sa pagsusuri ng mga medico-legal at ballistic expert, ang bala na pumasok sa ibabang bahagi ng tenga ni Ninoy ay patagilid at pababa ang direksyon. Ibig sabihin, ang pumatay ay nasa mas mataas na posisyon, tugma sa posisyon ni Ninoy habang ibinababa siya ng mga escort sa hagdan. Ang mga bakas ng pulbura at suot na damit ni Ninoy ay nagpapakita na mas malapitan siyang binaril, isang bagay na imposibleng magawa ni Galman dahil nakapalibot ang mga sundalo sa paligid ng senador. Ang hatol, matapos ang muling pagbubukas ng kaso matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution, nilitis ang mga militar na sangkot sa insidente. Noong September 28, 1990, ibinaba ng Sandigan Bayan ang pinal na hatol. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong double murder para sa pagpatay kay Ninoy Aquino at sa fall guy na si Rolando Galman, ang 16 na opisyal at tauhan ng militar. Kabilang sina Brigadier General Luder Custodio at Sergeant Pablo Martinez. Sila ay pinarusahan ng reklusyon perpetua. Samantalang inabsuelto naman ang ilang matataas na opisyal dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya. Nabilanggo at pumanaw na sa kulungan ang karamihan sa mga executioner at sundalong nasangkot. Ngunit ang pinakamalaking misteryo ng kasong ito ay nananatiling nakatago sa anino ng tunay na mastermind. Ang pagpatay kay Ninoy Aquino ay ang nagpaalab sa damdamin ng mga mamamayang Pilipino na nagbunga ng makasaysayang EDSA Revolution. Ngunit 4 na dekada na ang nakalipas, nananatiling nakabitin ang pinakamahalagang tanong. Sino ang tunay na nagpapatay kay Ninoy Aquino? Sino ang tunay na mastermind? Kailan natin masasabing ganap ang katarungan kung ang mga kamay na pumatay lamang ang napanagot, ngunit ang utak sa likod ng krimen ay nananatiling walang muka sa mga pahina ng ating kasaysayan?